mukhang hindi pa rin ata sapat guys yung pagpaparinig niya doon sa SMNI. Nag-post ho si Kadigungan. So ano yung post niya, Mima? Ito yun guys, so papakita ko sa inyo. It's about prinsipyo. Kung may prinsipyo kang tao, as if may prinsipyo siya, no? So ngayon, nagparinig siya. Sabi ba naman niya, alam ko yung pinapatamaan niya dito, si House Speaker Martin Romualdez eh. Sabi niya, ang importante kasi, yung prinsipyo. Kung may prinsipyo ka, magkakaintindihan talaga tayo. Ngayon, kung wala kang prinsipyo sa buhay at basta-basta papayag lang just because of pakikisama, even if you're doing the wrong thing, do not expect me to clap my hands every time you make a stupid things there. Prinsipyo ba ka mo? So, anyway, pinost niya ito matapos hong nagsalita si House Speaker Martin Romualdez na lalabanan niya ho ang mga naninira sa reputasyon ng Kongreso. So, ito 'di ba yung pahayag ni House Speaker Martin Romualdez, no? Tatayo ako, lalaban sa sino man na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Titindig ako, tayong lahat para sa kapakanan ng bayan. So, sinabi niya yan after na mag-resign ho si Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales sa PDP Laban as a treasurer. Kasi nga, itong si Kadigungan, meron hong masakit ba na word na binitawan tapos pagbabanta na rin. So ngayon, si House Speaker Martin Romualdez ay nangako na lalabanan niya ho, makikipaglaban siya sa mga naninira ng reputasyon ng Kongreso. Kasi ang sabi ni Kadigungan, ang pinakabulok daw ho na institusyon ay ang Kongres. Yan ho yung sabi ni ni Kadigungan na hindi niya alam, marami din hong mga kagrupo niya ang nasasaktan kasi in the first place, yung PDP Laban, correct me if I'm wrong guys, merong 55 or 65 congressman. So, ibig sabihin din ba yung mga congressman mo is rotten, mga bulok din? 'Di ba? So, bago sana magbitaw ng salita, itong si Kadigungan, make sure naman na meron siyang factual basis, sapat na ebidensya na para pag tinanong, sino ba yung mga bulok na yan? Sino ba yung mga pinapatamaan mo? Para pag tinanong siya, edi meron siyang masasabi, hindi yung puro lang siya parinig. Nang dahil nga lang to sa hindi ba napagbigyan na confidential funds ng kanyang anak, kaya lumabas ho yung tunay ho na ugali ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ngayon guys, let's focus dito sa sinabi ni Kadigungan na prinsipyo kamo. So okay, alam nyo ba guys, for me aminado ako na I used to admire former President Rodrigo Roa Duterte when I was young. So, parang to the point na iniidolo ko siya. Kahit na sa pagmumura niya, parang tuwang-tuwa pa ako na, di ba, kahit mali, parang tuwang-tuwa ako every time na nagsasalita siya na, papatayin kita, yung mga ganon, parang, ang ganda ng humor niya, humor, basta yun. Ang ganda ng niya, ng impact sa akin every time na nagmumura siya. Kasi parang siya yung literal na ama na nagpapakaama talaga sa isang bahay na ayaw mapahamak ang kanyang mga anak. So ngayon guys, eto na nga, nung nanalo na yung kanyang anak, tapos na siya sa pwesto, doon ko lang napansin na parang ay mali. Kasi, di ba, yung estratehiya niya sa usaping West Philippine Sea. Kala ko guys, noon, strategy niya lang na makipagkaibigan dito sa mga Chinese. Kala ko guys, estratehiya niya lang para, di ba, makaiwas tayo sa any warla-warla. So, doon ako nagkamali guys sa pag-idolize sa kanya kasi to the point na nilason niya yung utak ng mga Pilipino na once na makipag-away tayo dito, ipaglaban natin ang West Philippine Sea, gegerahin tayo. Parang tinanim ho ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa isipan ng mga tao na pag pinakailaman natin itong mga China sa kanilang ginagawa sa ating bansa, magkakaroon ng gera. Diba? So, parang natakot ako. So, diba? Ang ginagawa ko na lang, sinusundan ko na lang yung payo niya. Kasi sabi ko, guys, wag na tayong pumalag. Diba sa mga recent video ko nung last year, sinasabi ko na tama yung naging desisyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na
tubig lang naman yan, di ba? Ganun yung pagkakasalita ko. Pero ngayon na naintindihan ko na, mali talaga. Mali yung pag-admire ko sa kanya. Kasi, syempre, napansin ko din na parang nagbe-benefits din sila dito sa mga Chinese. Kaya talaga, mahirap talaga sa part nila na bitawan itong mga Chekwan na to. And pangalawa guys, bukod sa usaping West Philippine Sea, nakita ko rin na lumabas ang tunay niyang ugali. When alam mo yun, yung anak niya, tinanggalan, removes confidential funds sa Department of Budget and basta yun, tinanggalan ng confidential funds ang kanyang anak. Doon ko nakita ang totoo niyang kulay. Alam niyo ba kung bakit guys? Kasi nananahimik naman yan yung matanda doon sa Davao. As in, di ba, to the point na ini-enjoy niya na nga yung sarili niya. Kinalampag siya ng anak niyang sumbongerang hitad. Tapos ang ginawa niya, inaway niya si House Speaker Martin Romualdez. Naging critics na din siya ni Pangulong PBBM. Kaya nga to the point na nagsabi siya na walang nagkikriticize sa government natin ngayon. So, siya daw ang magiging newly opposition. So, sinabi niya yan sa gikan sa masa para sa yun, sa SMNI channel na yan. So, sabi niya, walang nagkikriticize sa admin ngayon, natatakot kayo, ganito, ganyan. So, ako yung magsisilbing newly opposition, new faces of the opposition. So, para din sa part ko nang dahil lang sa confidential funds na yan, busog na yung anak mo from 2016 to 2022, magre-react ka pa? 'Di ba? Humigit kumulang 2.6 billion ho ang naubos ni Vice President Sara Duterte sa confidential funds nung mayor siya. Tapos ngayon, 'di ba, nang dahil lang sa confidential funds, ilalabas mo yung totoo mong ugali, ikikriticize mo ang ating administrasyon ngayon. Parang, 'di ba, ang unfair mo naman. Paano na lang Paano na lang yung ibang ahensya na kailangan ng improvement, ng modernization? Alangan naman ipagsawalang bahala lang natin yan. Kasi, guys ang napapansin ko dito kay Kadigungan, na parang wag na natin i-improve yung ating mga pandigmang gamit. Parang okay na yun sa kanya kasi himudput siya dito sa mga Chinese Yung hindi na siya naglalaan ng budget dito para sa pag-improve ng mga ng AFP natin, dito sa PCG, wala na siyang pakialam doon. Basta ang alam niya, friends sila ng Chinese, okay na sa kanila yon na sunod-sunuran tayo sa kanila. So, di ba, what if hindi natin alam yung panahon, dumating yung panahon na tirahin tayo ng mga yan, ano yung laban natin? Di ba? Tsaka to the point na madami din naman palang bansa ang gustong tumulong sa atin. Nire-reject lang pala ni Kadigungan dahil nga friends sila nitong mga Chinese. Di ba? Nakakaloka. So, prinsipyo ba ka mo? Yan ba yung totoong may prinsipyo? Himudpwet dito sa mga tsekwahan na to. Diba, nakakalungkot lang isipin na salita ka ng salita ng prinsipyo, tapos in the first place, ikaw din pala tong walang prinsipyo. Tapos, yung time sa droga, diba? Kung may prinsipyo ka, dapat sana yung mga pulis na may kasalanan, pinakulong mo. Kaso wala Ano yung nangyayari? Yung mga pulis mo, pinapasa kamay nila ang batas. Kawawa naman itong mga taong namatayan. Diba? Nawala ng inosenteng buhay. Nakakalungkot. So, napaka-selective mo. FPRRD, napaka-selective person mo. Pag ibang bansa ang dumadayo din dito sa bansang Pilipinas, parang hindi mo pinapansin. Pinapansin mo although, pero parang, okay, good. Ganun lang. Samantalang pag Chinese, ang bumibisita dito, grabe yung pag-welcome nyo. Diba? Hindi lang naman Chinese ang gustong tumulong sa atin. Diba? Nakalungkot. So, usapang prinsipyo pala, diba? Dapat ikaw din may prinsipyo ka. Si Martin Romualdez, ang kanya lang naman, labanan yung mga naninira. Ba't yan natamaan? So, ikaw talaga yung one of the people na mayroong sama ng loob dyan sa Kongreso. Nang dahil lang yan sa confidential funds, guys, What if kung hindi pa mabigyan ng budget yan si VP Inday sa susunod na taon? Ano na lang yung mangyayari?
Loka, sakit mo sa bangs. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. At uulitin ko ha, hindi nakakatulong ang pagiging matapang mo lamang sa salita. Kailangan matapang ka sa salita, pati din sa gawa. Yun lang. Thank you.